May pagkakaiba ka ba, engineer, na ano? Pananalig, pananampalataya. Isa, di ba? Pareho. Pareho lang, di ba? Pareho. So, kung ang mga sumusunod lamang sa kautusan ang magiging tagapagmana, walang bisa ang pangako at walang kabuluhan ng pananalig. Ang kautusan ang naging sanhi ng pagkapuot ng Diyos. Kung walang kautusan, ay wala rin paglabag. Di ba? Natural. So, yung parang sinasabi natin, 10 utos ng Diyos, no? Hindi pala doon ang, ano, hindi pala yun ang pamantayan, hindi yung para sumunod lang tayo. Kundi yung pananalig, mas malalim di ba, yung faith? Kasi yung kaya in-example si Abraham, bakit isa siya sa, yung faith ni Abraham, di ba? Pinangako sa kanya ng Panginoon, ikaw ay magiging ama ng lahat ng sangkatauhan, di ba? Pero siya 100 taon na eh. Imagine mo, maniniwala, kung ikaw si Abraham, maniniwala ka, tapos uugod-ugod pa yung asawa mo. Pero ganun pa man, pinaniwalaan niya, nagkaroon siya ng faith sa Panginoon, at naniwalang mangyayari yung sinabi ng Panginoon. Kaya nagkaanak. Nagkaanak siya, no? Actually, nung una, medyo nairip na nga eh. Kaya kung titignan mo yung dito sa, kung babasahin mo itong Biblia, nagkaanak pa nga siya doon sa kanyang katulong, di ba? Si Sarah, di ba? Dahil hindi na nga, parang hindi na nga magkakatotoo sa tingin hindi magkakatotoo yung sinabi ng Panginoon. Pero, nagkatotoo pa rin. Despite na ganong edad, nagkaroon sila ng anak. Si Isaac, di ba? Na, ganun pa rin. Tinles pa rin yung pananampalataya niya. Dahil, bakit? Kasi, parang sinubok siya ng Panginoon, di ba? Na sa kanya, iaalay sa kanya yung anak. Talagang urakan na ng saksak, di ba? Pinag-ano ng panggato, di ba? Pero hindi na tinuloy dahil pinakita niya sa Panginoon, talagang iaalay talaga yung anak niya. Dahil ang sa kanya, ang niya is siya rin na nagbigay, di ba? Kaya ganun katindi ang faith ni Abraham. So, ito naman sinasabing kautusan, kaya lang nagkaroon ng kautusan dahil nagkakaroon tayo ng di ba, ng mga pagkakasala. So, parang magkaroon ng kaayusan, nagkaroon ng kautusan. Pero hindi 'yun hindi 'yun ang pamantayan. Ayon dito, sinasabi ni Pablo na hindi yung kautusan, ang pagsunod sa kautusan ang makaka sa Ama, kundi yung pananalig natin, yung faith. Mas malalim yung faith kaysa sa pagsunod di ba? Kaya tayo sumusunod dahil takot tayo, maraming rason Pero yung kaya ka sumunod dahil naniniwala ka na nasa kabutihan mo yung yung ang pinagagawa sa atin ng Panginoon no matter what. So, pananampalataya. Oo. At bukod pa doon, kaya lang laging may kaakibat na pagtitiis. Ang pananampalataya. Talagang ilalagay tayo sa dulo, di ba? Sa bangin. Sinabi na minsan talagang hindi na natin kayang tiisin, di ba? Yung mga sabi nga ni Santiago, kaya lang sinasabi sa ni Santiago tungkol sa pananampalataya, mga kapatid, dito sa Santiago 1, 2 hanggang 8, no? Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Iba pag sinusubok tayo, naiinis tayo. Pero dapat pala ikagalak natin yun. Sapagkat, alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong mapagtagumpayan ang mga pagsubok na yan. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. So, magiging perfecto tayo. No? Ganap, ibig sabihin ganap, 100% perfect. No? Kung magpapakatatag tayo at yung pagsubok na yung malampasan natin. Ngunit, kung kulang ang karunungan ng sino ba sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Sapagkat ang Diyos ay sagana magbigay at di nanunumbat. Subalit ang humihingi dapat manalig at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na tinataboy ng hangin kahit saan.
Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano ang talagang ibig. So ako mismo, no, talagang ako nakakaranas ng ganyan kasi katulad ng may nararamdaman ako, di ba? Misa sasabihin natin, Panginoon, tinataas ko na sa inyo kung anong itong karamdaman ko, di ba? Kayo na pong bahala, tulog. Pag nararamdaman mo naman, takbo ka na kagad sa doktor, di ba? So hindi mo talaga. Oo, kasi ano di ba? Papatherapy ka agad, di ba? So kung talagang kasi meron niya akong kaibigan sa Bicol, no? Sabi niya, mas grabe pa nga yung kondisyon niya eh. Babae 'yon, ano? Ang karamdaman niya hindi rin niya alam. Yung itong balakang niya nawawala ng ng laman. Naging po parang kalansay lang, pati yung harap. Kaya sabi niya, punta na rin siya sa kung sa manggagamot, albularyo, doktor, lahat. Walang masabi sakit niya. Kaya, itinaas niya lang sa Panginoon. At yun na lagi niya sinasabi sa akin. Sabi niya, brother, mas matindi pa nangyari sa akin yan, pero ipinaubaya ko sa kanya, talagang yung faith ko. Sinabi ko sa kanya, ayoko nitong sakit na to. Ikaw ang nagbigay sa akin ng buhay na ito. Ikaw nagbigay ng health ko, ibalik mo lang ako sa dati, sabi niya. Hindi ko hinihingi na mas maayos ako sa dati, kundi yung dati ko. So, tinuloy niya pananalig niya, without any medicine, gumaling siya. After a few months, ang ginagawa raw niya, hating gabi, nagdadasal siya, no? Kinakausap ang Panginoon. So, for some, may mga 2 months, ganun. Tapos, naramdaman, nakikita na niya, nagkakaroon na naman yung balakang niya. Up to this, hanggang ngayon. Wala siyang gamot na inom sa karamdaman niya dahil ang lang niya, ibinigay niya lang sa Panginoon kung ano yung karamdaman niya. Parang palataya. Kaya sinasabi sa akin, yung faith mo, patibayin mo. Kasi minsan ako nga, sinasabi rito, paalon-alon. Pag medyo sa pakiramdam, punta na ako saan-saan, di ba? Kasi pag ibinigay natin sa Panginoon, itaas na natin lahat sa Kanya. Kasi doon lang, yun lang Kasi siya naman ang nagbigay sa atin ng buhay na ito, di ba? Siya ang nagbigay ng lahat sa atin. Kaya niya ibigay kung ano man yung hinihiling natin sa Kanya. So, ganun dapat yung faith natin. Jim, ka ba? May isi-share ka tungkol doon? Ako naman, panaraw ko nga dyan, tama, no? Kailangan talaga na ipaubaya mo sa Kanya, no? Ipagdasal mo, natin sa Panginoon ang gabay. Mahirap na pangunahan natin yung kagustuhan niya, di ba? In His time, sabi nga nila, yung mga hinihiling natin, dadali niya sa atin, bibigay niya sa atin. Hindi sandali lang eh. Mahabang pag-antay. Yung nga sabi mo, magkakaroon ka muna ng pagsasakit. Hindi instant yung paghiling natin, andyan na eh. So mayroon talagang pagtitiis. Kaya yung pagtitiis, yun ang key. Pagsubok. Yun ang talaga ang key. Yung matiis natin yun. Para yung kasakdalan, maangkin natin, di ba? So, yun ang natin. Ikaw, Brother Pasky, meron ka bang maisishare? Sa akin sa personal na karanasan ko. Dahil nung mga ilang taong nakalipas, yung sinasabing high blood, galing ako sa seminar ng Rotary noon, pauwi na ako, wala akong driver. Nakaramdam ako nung pag-iinit ng mukha ko, ganyan. Natapat naman malapit na ako sa ospital ng Maynila. Dumaan ako doon at pina-check ko yung blood pressure ko. Ngayon, sabi nga, mataas, 180, over 100. Pero sa tulong ng Panginoon, nakayanan ko yun. Wala akong naramdamang sumakit sa batok o ano man. Kaya doon, nung hatulan ako ng mag-maintenance na ng gamot, nag-maintenance naman ako. Pero yung patuloy na panalangin ko, parang mag-normal ako ulit, tuloy-tuloy. Hanggang sa na-meet ko sa isang pag-uusap yung isang retiradong taga-gobyerno at naikwento nga, nabiro siya ng mga grupo kung bakit malusog pa rin siya sa kabila nung 72 anyos na. Sinabi nga niya, laking probinsya ko at kaming mga pamilya, yung
umiinom ng pinakuluan dahon ng palaya, yan. Yan. Doon na ako yun, katoto. Kaya nung... Po-promote natin yan. Kaya yun. Palaya. Kaya yun, sa panalangin at saka doon sa tulong nung ganong herbal, unti-unti ko nang iniwas yung medicine ng ano. Ayan, hanggang ngayon, normal. Wala. At marami pang naging cleansing sa internal body na walang nakikitang mga sakit. Yun. Kaya, sa tulong ni Lord John. Okay. Di ba? Praise the Lord. Praise the Lord. Okay, sige. Pero hindi ka naniniwala ng masamang damo matagal ang buhay. Baka naman yun. Joke lang. Hindi, alam mo naman yung... Hindi, katoto yung masamang damo, ibig sabihin nun, yung mga tagahanga nating yan ang nakakabuhay. Okay, sige. Purihin ng Panginoon sa ating pinag-aralan. Okay, papasukin muna natin itong ating isang may caller na kagad, Sige. Pasok. Hello? 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 Okay. Sino to? Si 12... Mga karadyo mo yan. 1226. Sa Montalban. Ito yung bago nating field reporter, susubukan natin kung po pwede. Okay, Nilo Toyong, ng Action Montalban chapter, Yung mga kasama natin sa radio, bukod doon sa Action Makati. So, ready ka? Ready na report mo? Hello? Sige. Go. Sabado yun, Sabado. Malaki-laki rin, Salamat, Action 1226 ng Montalban chapter. Sige, thank you. At ito, walang ilaw doon sa huli kung nasubaybayin yung krimen o yung suspect o ano. Wala. Nagpaalong kagad Nagpaalong kagad. Interviewin ko pa Anyway, bibriefing pa natin. Tinetest ko lang yan. Sabi ko, sige, subukan natin kung po pwede kayo mga field reporter. Magde-develop tayo Wala tayong makuha, di ba? So, alam mo na, pumipili tayo na medyo maayos din, di ba? At least kahit pa paano, Montalban, may Makati, sa Pasay, baka tayo may mga field reporter. Okay. Tama, ayos yun. Medyo konting briefing pa yan. Iyan na natin. Sinunong na. Okay. Okay. So, yung mga topic natin, babalikan na naman natin yung impeachment. Hindi na matapos-tapos to. Matagal pa natin pag-usapan ito dahil tansya ko, ilang buwan nating bubunuin itong impeachment na to. So, ano ba ang latest sa impeachment? Yung nakaraan kasi ano ba yung 11 million. Pero dito, nakakatawa ito nakaraan. Ang highlight sa 10 milyon. Ang highlight doon sa nakaraang schedule ng impeachment, yung nagsinungaling doon yung prosecutor, si Neil Tupas. Nung tinanong siya ni Jinggoy na kung sino yung naglabas sa media. Kasi 43 ang 45 ang properties ni Chief Justice.
Pero ngayon, hinahanap na nga ng mga senator judge. Nasa 21 pa lang yata sila, no? Nakikita. Although marami, pero yung 45, kalahati pa lang yun, eh. So, tinatanong siya ni Senator Jinggoy, hindi raw sila, eh. Kaya ang dami batikos nangyari dito kay Ned Dupas. Talaga, di sa Facebook, di ba? May pelikulang Liar, Liar. Ang Shendel Tupas yan. Pero alam mo yan, na-icon kasi naitatabi yan, maaaring yung mga sinasabi nilang ibang properties, maaaring kay GMA. Hindi umano, wala pang kwan. Pero, pag tignan mo, maski 5 lang di ba? Ilgatin. Maski isa lang kung ilgatin. Kaya nawawala tayo sa punto, maaaring may pagkukulang din itong prosecution, masyadong eager-beaver, ika nga. Nagigigil, Saka parang hindi naghahanda, eh. Kulang sa paghanda.